Welcome ulit mga kasulit. So may panibago tayong i-repair dito sa ating sulit o hindi sulit channel. So ito yung ating kung mapapansin nyo motor, no, pero hindi yan motor, isa yang e-bike. Yan, yan yung motor nya, oh. Yan, isa po yung e-bike. So hindi ko pa masyado alam yung tawag ito, yung model nito, pero yung tindahan daw na binili nito ay 888 Street. So tatlong 8 tsaka street. Kasi nalaman ko dito sa kanyang plate number. So yan, meron siya yan, oh. Yan, merong 888 Street. So electric. Yan. So yan yung forma niya, parang tawag nun, parang big bike. Yan, pero maliit siya kasi yung kanyang tire, ilang bansukat ito, I think 14. Pero yung hub niya, yung hub is 10 inches. Yung kanyang gulong na nakakabit dito is ano ba yun, 130 by 90 dash 10. So ayan nga, nakikita nga dito. Ayan, o, 130 by 90. So eto, nakuha ko lang to ng mura kasi yun, maraming sira. Okay pa, nandito pa yung motor, nandito pa rin yung kanyang controller. Wala tayong susi, ganoon din doon, walang susi, pero okay lang, babaklasin naman natin ito tapos i-restore. Yung problema lang dito, yung malaking problema lang ata dito is yun, yung front headlight, kasi wala na, sara yung front headlight. Yan, dito natin, yan, nabasag. Ito, meron kasi dito parang yellow. Yan, papunta siya dito. Yan, nabasag siya, wala na dito yung side na dito. Yan, yung ganito dito. So at least okay naman, kompleto pa naman. Yan lang yung hindi kompleto. Ito nga, wala na itong mga, yan na, wala na yung bolt, oh. Ito, walang bolt. Yan, nakakalog na siya. Ang tawag nito ko sa motor, hindi ko lang alam kung ang tawag ito. Kasi para siyang motorbike. Yan. Ito, tanggal na rin. Yung lagyan dito ng battery. Wala naman itong gasoline tank na to, kasi hindi naman ito gasoline tank, kundi compartment. Yan, meron nga dito. Hindi ko lang kung makikita. Yan, dito yung slot ng pagcha-charge. Yan, meron dito. So ito yung video natin para sa, kasi yung last time meron ako ditong tawag nun, ni-restore na e-trike. So nandito siya sa labas. So buksan mo lang. So yan, oh, nandito sa labas, nakagarahe lang. Nagamit namin niya papuntang palengke. So okay na rin yan. Makikita niyo dito sa aking YouTube channel kung paano ko ito ni-restore. Nakuha ko rin to, yung ganun din, sira-sira, napabayaan lang sa labas. So ngayon, meron akong bago. So ito na siya. Ito yung bago nating re-restore. Maganda to kasi pwedeng gawing pang long distance. Buti na lang itong e-bike na to is yung chassis niya may chassis number. Hindi katulad ng iba, walang chassis number. Ito meron. Ang problema lang dito is walang papers. Kasi itong unit na to, galing itong Maynila daw, na dinala dito sa probinsya. Then yun, ginamit. Then ibininta ulit sa isa. So ako na yung pangatlong may-ari nito. Yan. Di katulad nung e-trike is, tawag nun is ikalawang may-ari ako nun. Ganun din, hinihingi ko rin yung resibo nun, pero ayaw na din na rin makita. So ito, yung bago kong isa-setup. Okay pa naman siya. Plastic okay. Plastic okay. Yan, mga plastic okay pa naman kahit nandun lang sa labas. I think hindi naman ata ito na palaging nasisikatan ng araw, kasi yung nakita ko to, pinakita niya sa akin, nandun sa may dilim lang. So sabi naman niya
na bahaan daw to. Nasubmerged sa tubig. So, di ko lang alam kung okay pa. I think, umikot naman yung gulong. Yeah, umikot. Kala ko nga hindi iikot yun. Kung hindi umikot yun, possible na malaki yung damage sa motor. Wala nga may nakalagay dito kung anong spec. Pero sabi daw niya is 72 volts, 1,500 watts. Pero nakita ko, sinerch ko sa internet, wala pa rin ako makita kung anong model ito. Nakita ko lang is 2,000 watts daw. So, yan. Rear suspension. Tapos yung fork niya sa inverted. Yan, inverted. Hindi ko lang alam kung okay pa to. Baka lang linisan yung inverted fork niya. Yan medyo kinalawang na nga eh. Pero okay lang. Pwede naman lang linisan. Yan, okay. Walang crack na plastic kung hindi. Wala lang siyang mga tawag nito. Walang mga screw. Kung hindi yung nasira, ito dito. Ito pa nga yung mga wirings. Yan. Ito lang yung sayang. Okay lang. Pwede naman natin itong palitan. Ito. Sa gauge niya. Yan. May nawawalang button. Button ba ito? Hindi ko alam itong button. Yan. Meron dito kasi button. Yan. Yung problema din. Walang susi. Sis yung mga brake. Okay lang. Palitan na lang ito. Or di kaya ayusin din. Katulad ng ginawa ko doon sa e-trike na inayos ko lang yung buong brake master. Pinalitan ng repair kit. Then, yun, working naman. Hindi naman basag yung ay, ganun din. Papalitan din. Ayan. Papalitan din ata yung barato. Hindi naman ito mahal. Itong tawag nito. Ito ba ito? Yung gauge sa tawag. Nalimutan ko pangalan ito dito. O di kaya palitan na rin ng brake master. Tsaka ganun din. Ito mga button na ito, papalitan na rin ito. Papalitan na rin ito. Meron na bibenta na set. Kasama na yung tawag ito, hand grip. Meron din sa kabila. Side mirror, okay pa rin. Pero, yan, dami na kinalawang. Maganda nga sana. So, okay lang. Plan na lang ata sa front base yung mirror. Di wala lang. Sige lang. Hindi pa naman tayo kung anong gagawin natin dito. So, yan. Ito lang yung munang gagawin natin. Yung first video is lalagyan ko lang muna ng WD-40. Fake WD-40. Yan. Ayan, medyo mahal nga. 275. Fake WD-40 daw. Napaka WD-40. Kasi alam naman natin yung original WD-40 mahal. Mas mahal pa to. I think 500 data sa 400 ml. Ito 270. O di kaya baka 1,000 yung original na WD-40. Pero okay lang. As this, kung pagkakalam ko, konti lang yata naman yung dito yung mga metal. Yung nakakalaki lang niya dito yung mga plastic. Yan, yung mga plastic. So ngayon, ito lang muna gagawin ko. Our first video about this e-bike na parang sports bike. Lagyan ko lang muna ng mga di ko lang alam kung okay pa yung gulong, pero I think papalitan ko na. Sama sa off-road yung kanyang gulong sa parang e-sports na sporty e-bike. So ngayon, spray ko lang muna ng WD-40. Then dun na tayo sa gagawin ko pala itong series video. So ito lang muna yung part 1, introduction, itong e-bike. Then tapos direct ko na lang natin sa linis ay lagay ng mga WD. Pwede na rin yata ating baklasin ko na rin to kung meron pa namang oras. Pwede naman to mga plastic. Yan, parang ganyan ng mga plastic. Importante matanggal ko yung mga plastic. Then para ma-sprayan din ng WD-40. Then, after that, so the next video, yung pag-ayos ng iba dyan, or di kaya yung motor. Importante kasi yung motor. Sa controller naman, okay lang sa controller. Nandito pa rin controller. Check ko na rin yan kung okay pa. Then, turo tayo sa mga ibang video. So, ngayon, ito lang muna. Lagyan natin ng WD-40. Yung mga bolts, lahat dyan ng mga screw, lagyan natin. So, yan. Ilalagay ko lang yung
camera na katutok sa motor e-bike.
Okay, mga kasulit. So, yan. Nabaklas na natin ng konti. Natanggalan natin yung ibang mga tawag ito. Yung panel. Yan. Yung mga fairings niya. Yan. Natira na nga yung parang compartment. So, yan. Nandito yung kanyang battery compartment. So, yan. Pupansin nyo, kinalawang na. Yan o. Yan o. Kinalawang na. Pero I think yung chassis niya is in good shape naman. Yan lang, yung mga compartment lang, yan ng battery lang yung problema. Hindi ko pa mabakas yung isa dito kasi check natin ko pa kung ano ba yung mabuting gawin dito. Nahirapan nga ako kanina pagtanggal nitong side. Kala ko kasi yung mga pabilog-bilog na mayroong screw, yun na yun. Hindi pala. Sa rubber pa lang yun na naka-screw. So iba nga mga yung iba wala kang nakalagay na screw eh. Tsaka ito yan ano, itong lagyan na to, yan o, nakakabit lang sa parang nakalubid lang siya. Then dito rin no, natanggal ko na rin. So, yan. Dito ko na lang muna itatapos yung part 1 ng video natin. Yung introduction at saka yung paranggal natin ng ibang mga fairing. Inuubo na ako. Then, doon na tayo sa next video. Yung iba dito, hindi ko na lang i-film yung pagbaklas nito. Baka sa susunod, naked na to. Wala na itong mga upuan na to. Yung iba dyan, mga tinanggal na natin. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na restoration video nitong motor e-bike. Ito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!